Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri at kahanga-hanga ka. Ikaw ang Diyos na aming sandigan, ang Diyos na nagpahiram ng buhay, ang aming kalakasan, ang aming gabay at patnubay. Pinupuri ka namin at iluluwalhati. Pinasasalamatan na sa hapong ito'y kami nagkakatipon sa iyong banal na presensya. At ikaw ay aming pinaniniwalaan na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Wini-welcome ka namin, O Diyos, at ina-acknowledge ang iyong presence, Lord. We thank you, Lord God, sapagkat nandito kami at umaasang ikay muling mangungusap sa amin. Pagpalain po silang lahat na nandito at nawa po ang mga may sakit ay mangagsigaling sa pangalan ni Jesus at ang aming mga kahiligan ay tugunin. Ama, ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po ito'y tumimo sa aming buhay at magatid ng kaliwanagan. Gamitin mo ang likod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
natin ang Diyos, yung malakas na papuri, malakas na palakpak sa Panginoon, sabay sigaw, welcome Holy Spirit, take over in my heart. Sabi yun ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 2 sa verse 14, yung mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila'y kahangalan itong pinagagagawa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Subalit, ang mga nagtataglayan niya ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila ito'y ating kapangyarihan. Wala akong kausap. Sabi po, para sa mga nagtataglay ng Espiritu, sabi ron, ulitin ko ang pagbasa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sa verse 15, ito ang sabi, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu. Nagtataglay ba kayo ng Espiritu ng Diyos? Parang wala. Nagtataglay po ba kayo ng Espiritu ng Diyos? Parang wala ang amen nyo. Dapat may power yung amen nyo. So sa mga tao, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Isipin mo, yung mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu, hindi rin nila tayo nauunawaan. Kaya pinagtatawanan kayo, maaari yung mister nyo, yung anak nyo, yung asawa nyo, pinagtatawanan, pasayaw-sayawan niya kayo dyan, papalak-palakpak, tatanda na lang anya kayo dyan, puro ganyan na lang. Wala akong kausap. Hindi pa po yun ang aking topic, Winelcome lang natin yung Holy Spirit at pinasigaw ko kayo na welcome Holy Spirit, para yung Holy Spirit ay laging nasa sa atin. Ang ating pag-uusapan ay Luke chapter 24. This is our Sunday Gospel, mga kapatid. At ang sabi po ng Luke chapter 24, verses 46 to 53. Salamat nga, dahil tayo ay gospel, yung pagsimba nyo sa linggo, at least may idea na kayo sa mensahe. Kung ang pari nyo ay hindi binibigyan ng paliwanag yung gospel, nung isang araw may napakinggan ako, hindi yung gospel ang pinaliwanag nilaktawan yung gospel. Mahalaga yung gospel. Okay? Sabi po rito, Luke chapter 24 verses 46 to 53, noong panahong iyon ay sinabi niya sa kanila, kanino? Sa mga alagad niya, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isinusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem
hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan na mula sa langit. Pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod, at pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At habang binabasbasan niya sila, siya'y umalis at dinala paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila, at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan, at palagi silang nasa sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Nakalimutan yata nila yung kantang Blessed be the Lord God Almighty. Who was and is and is. Reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. Sambahin natin siya as your people. Declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. I will lift your name, O
natin ang Diyos. Ang sarap kumanta sa Panginoon, ano? Sa mga awitin pa lang ng ministeryo, blessed na tayo. Yung bless the Lord, El Shaddai, purihin ng Panginoon, yun yung kinanta natin ngayon, blessed be the Lord God Almighty. Mga traditional song natin yan. Dito sa ministeryo, dapat alam na alam nyo yan. Mga ulit-ulit lang yan na wala namang kamatayan. Amen. Mga anointed song for the Lord. Kaya po, yung lahat ng umawit, answered prayer na sila. Taas ang kamay nyo at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan pong maupo. Dahan-dahang maupo. Okay. Sabay palakpak sa Panginoon. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasi pagdating ng alas 6, gabi na yun. Sa mga Hudyo, pagdating ng lumubog ang araw, kahit na yan ay alas 5 pa lang, ay gabi na yun. The following day na ang bilang nun. Ha? Sa mga Hudyo. Kaya kung bibilangin nyo, akala natin 2 days lang si Kristo nung mamatay, pagkatapos ay 2 days lang muling nabuhay. Pag binilang mo po yun, 3 days. Kasi ang bilang nun, pagdating ng lubog ng araw, the following day na yon. Okay. Wala akong kausap. Mahalaga po yung inyong pagtugon. Ha? Pag hindi kayo tumutugon, nako, delikado po yun. Ha? Kasi, alam mo yung pagtugon nyo, yung pagpalakpak nyo, yung pagsayaw nyo kanina, yung pag-awit nyo, lahat po yan ay expression of worship. Expression, ibig sabihin pinakikita nyo, kayo'y sumasamba because worship is in the bottom of our heart. Ang pagsamba ay mula sa puso. Ha? Ang pagsamba po ay mula sa puso. Kaya ipinakikita ang pagsambang mula sa puso sa pamamagitan ng pagpalakpak sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsigaw ng papuri sa Panginoon, sa pamamagitan ng inyong pag-awit sa Panginoon, katulad kanina, at sa pamamagitan ng inyong pagsayaw at paglundag at lahat ng ginagawa natin. That is expression of worship. At sinasabi, in worship, there is power. And in worship, there is healing. Kaya lingid sa kaalaman nyo, sa kapapalakpak nyo, sa kapupuri nyo, sa kasasayaw nyo, pinapagaling ang mga sakit at karamdaman. Kaya pag naunawaan ng iba yan, walang tigil na pagsamba. Hindi ka na pwedeng utusan pang palakpakan si Lord. Hindi na kailangan pang utusan pang purihin natin ang Panginoon. May kusa. Dahil pinupush ka ng Spirit ni God. Wala akong kausap. Our topic is, instruction. Sabihin nyo. Instruction. Ulitin nyo. Instruction. Ano sa Tagalog ang instruction? Instruction. Hindi po construction, Instruction. Ano po sa Tagalog ang instruction? Papaalaala. Pinapaalalahanan. Pinibigyan ng instruction. Sasabihin nyo, oy, mga anak, aalis ako ito ang dapat yung gawin. Ito, instruction. Pinagbibilinan. Wala akong kausap. Ito yung instruction ng Panginoon, Jesus' final instruction to His disciple and beyond. Sabihin nyo, beyond. Ulitin nyo. Beyond. Ano ibig sabihin ng beyond? Kasama tayo. Hindi lang sa mga alagad noon, kundi pati sa atin, beyond. Maging sa darating pang mga taong henerasyon. Amen. Ito'y paalaala sa kanila, sa ating lahat.
mula sa kanila hanggang ngayon at magpakailanman. Yun po. hanggang sa darating na mga henerasyon. Amen po? Yan. Pag sinabi pong instruction, ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. Siyempre, ang nagbibigay ng instruction ay ang Diyos, si Kristo. Kaya yung kanyang instruction ay mga salita ng Diyos. At maaaring ang instruction na ito ay direction. Dinidirekta tayo kung sa ano ay dinidirektahan tayo, ginagabayan. Kapag papunta ka sa isang lugar at wala kang direksyon, maliligaw ka. Amen. Kung ang prayer mo ay hindi tumpak ang address, hindi ka magiging answered prayer. Sabagat ang turo ng Panginoon sa tumpak at tamang panalangin, address to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. At yan na niya ang panalangin na nabubuksan ang pintuan ng langit. Naka-address sa Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Ganun ba kayo magdasal? Hindi makasagot. Ganun po ba kayo magdasal? Hindi makasagot. Amen. So, dapat po ganun. So, yun po yun, direksyon. Yung instruction ay Word of God. Ito po ay tumutukoy sa direksyon, order, ibig sabihin may kaayusan, and precept o tuntunin. Precept means tuntunin or general role intended to regulate yung ating pong behavior para maging maayos yung mga pag-uugali ng Kristiyano. Dahil maraming Kristiyano, pangit pa rin yung ugali. Sabihin nyo na may tulad mo. Kasi lahat tayo, minsan di pa nababago eh. Di mo na lang basa natin, siraan dito, siraan doon. Di mo malaman kung ano mangyayari sa bansa natin. Siraan na siraan. Kaya tayo dapat nananalangin. Yun ang ating tungkulin. Manalangin ang manalangin. Hanggang sa dumating si Kristo, wala ng eleksyon, wala ng presidente. Si Kristo na ang maghahari sa atin magpagkailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Kasi yun ang mangyayari at the end of the day, at the end of the world, at the end of the time. Yun po ang mangyayari. Kaya anong dapat natin tandaan? Ano ang dapat nating tandaan? Ang instruction sa kanila sa verse 49, at yun ay instruction din para sa atin, huwag kayong aalis. Hindi pa tapos yung gawain, umaalis na. Hindi pa nga tapos yung gawain, nagsisialis na. Sabi ng Bible, verse 49, pakinggan nyo ito. Sabi niya rito, tandaan ninyo, instruction po ito, babala po ito, paalaala ito. Tandaan ninyo, isusugo sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Tatlo lang yung amen. Sipin mo, kay bait ng Diyos, ano? Kasi alam ng Panginoon, yung demonyo, masasamang espiritu nandirito sa lupa. Nandirito po sa lupa, wala po sa langit yung demonyo.
Ha? Wala pa nga sa impyerno eh. Nandito. Andito sa lupa. Ang demonyo. Ibinagsak ng Diyos. Ha? Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, bago siya umakyat sa langit, ha? Kasi sa Sunday po is the Feast of Ascension. Yung pag-akyat ni Jesus sa langit. At after na pag-akyat sa langit, pagkatapos ng 10 days, plus 40 days, nung siya'y mabuhay, 50 days, ibababa ang Espiritu Santo. Kaya Pente. Pente means 50. 50 days. 50 araw. Matapos na si Kristo'y muling mabuhay, ay isusugo niya ang Espiritu Santo. Kaya sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hey, Brother Rex, nasa Pilipinas kami. Paano yun, Nay? Nandito tayo sa Taguig. Paano yun? Pupunta tayo sa Jerusalem? Ha? Para sumunod sa utos ng Panginoon? Ha? Anong gagawin natin? Eh, mahal pa naman ang pamasahe. Patungo na Israel. Galing na ako doon noon. Ano po gagawin natin? Sabi ng Panginoon, that is, ang Panginoon po yung nagsasalita spiritually. So, in spiritual, anong ibig sabihin po ng Jerusalem? It's a place of kabanalan. Jerusalem is a holy place. Chosen place. Banal na lugar. Buti pa nga yung lugar, nagiging banal. Aywan ko yung tao. Ha? Yung tao, nagiging banal ba? Eh, banal yung lugar. Ha? Yung simbahan, naging banal. Yung mga nagsasamba kaya, nagiging banal. Nagsisikap. Ayun. May katwiran si nanay, nagsisikap. Ha? Kaya yung prayer ni Father Sunny, Panginoon, Ama, wag niya pong tingnan ang aming lihim at paulit-ulit na pagkakasala. Lahat po tayo may lihim at paulit-ulit na kasalanan. Amen. Kailan nare-realize yun ng tao kapag siya'y mga umaabot na ng 91 years old? Diba? Bakit maraming nagsisimbang may edad na, diba? Kasi alam nila, malapit-lapit na. Ay, yung mga kabataan, nag-enjoy pa. Kasi lahat naman tayo doon pupunta. Ha? Kaya tayo mga senior, ako po magsi-70 na sa December, tayo mga senior, nandun na po yung ating pag-iisip na we need to prepare ourselves for the final ng buhay natin. Saan tayo dadalhin? Ha? Dalawa lang naman yun eh. Langit o impyerno. Saan nyo gusto? Sino gusto sa langit? Sino gusto sa langit? Sabihin ko sa inyo, maghawak-hawak tayo ng kamay at idadasalan natin para sabay-sabay tayo. Wag muna. Bahala si Lord, di ba? Kung kailan. Nakita ko si Freddy Aguilar, namatay pala. Tapos yung inilibing, libre, walang ataol. Binalot lang sa tela. Pagkalipas ng 24 hours, kailangan ibaon sa lupa. Muslim yata eh. Tapos, yung po, ibinaon. Mabuti yung ganun, libre ka na sa ataol, walang ataol. Ha? Di ka gagastos ng mahabang, ano yung tawag doon? Yung lamay. Bakit tayo mga Pilipino ang haba-haba ng lamay? Kasi nag-iisip, wala pang pampalibing, mayroong sugalan at yung tong ang ipagpapalibing. Maling-mali yun. Alam mo, nung namatay yung una kong asawa, nagalit sa akin yung mga kapitbahay namin. Kasi hindi ako pumayag. Pinatanggal ko yung mga tuldang ikinabit. Kasi pagdating ko, may mga tuldang nakakabit. Kasi handang-handa silang magsugal. Pinatanggal ko lahat yun. Sila kasi ang nagkukusa sila kasi alam nila, mahihilig sila sa sugalan. Diyan sa Lower Bikutan.
Kaya nung pinatanggal ko, nagalit. Magdamag, isang araw, at magdamag, walang nakiramay sa amin. Kami lang. O, totoo yan. Pero pagkalapas ng pangalawang araw, abay, nagulat ako. Ama, ang dami-daming pumunta. May taga Cavite, may mga minibus, ang daming tao. Ha? Mga prayer partners. At alam nyo ba, ang kinuha kong service nun, pinakamura. Alam mo, mura pa nun yung kinuha ko kasi inisip ko, wala naman akong pera. Hindi pa naman ako disciple na na kung saan yung mataas ang tungkulin. Kaya wala akong inaasahan. Kaya, ang kinuha ko po noon, ng panahon yun, ay ang service ay yung kulay brown. Maliit lang yung salamin sa Maliit lang po yung tapat lang ng mukha. Maliit. Hindi malaki. Kasi tipid. Wala pong wiper. Walang wiper yung salamin. At pagkatapos po, yung halaga po, alam nyo kung magkano? 12,500 lang yun. Pinakamura po yun. 12,500 kulay brown. Pero tingnan nyo po, napahiya ako sa Lord. Kasi po nung dumating yung maraming pera, di ko alam anong gagawin. Kung inisip ko, ibalik yung palitan, baka bigyan ako ng isa pa at mayroon magiging dalawa. Alam mo naman, bawal daw tumawad. Kasi pag tumawad ka sa puninarya, bibigyan ka ng isa. Buy one, take one. Sipin mo yan. Wala na akong nagawa. Kaya liit pa kasi ng pananampalataya ko noon. Kaya inisip ko, mura lang. Kasi alam ko, wala akong pera. Pero tinan nyo ang Diyos. Akala nung mga sugarol doon, kukuha ako ng ipagpapalibing at ipagpapaservice para sa kanilang tong sa sugal. Pero tingnan nyo po, kay tindi ng ginawa ng Panginoon, sobra-sobrahan. At dahil sa sobra-sobrahan, ang Diyos ay nalugod sa buhay ng mga lingkod. At ang nakakalungkot, ang nakakagalak pa po ng puso noon, di pa naman ako kilala noon, pero dumating ang servant leader, naka Mercedes-Benz. Di ba? Di pa naman ako kilala noon. Bakit siya dumating doon? Ang duty doon si Brother Ray Bravo. Ay maputik pa noon yung Barangay Street. Ang bahay namin yung kubo lang kasi bawal magtayo ng bahay doon. Ginigiba ng arsag. Kaya tabing-tabing lang. Dumating ang servant leader. Di ko alam saan pa uupuin kasi wala naman kaming supa. Doon sa bangkito. Doon lang umupo. Sabi ni Brother Ray Bravo, anong ipapainom mo dyan? Sabi ko, ano nga ba? Di ko alam. Sabi niya, bumili ka ng tsaa. Hindi ko maalam yung tsaa. Ang alam ko kasi, ang tsaa, pinaiinom mo kapag inilalagnat ka. yung palang tsaa, pagsaludar sa mga tao rin. Isipin mo, hindi ko po alam lahat yan nun. At yun po ang nangyari, mga kapatid. Pero mula po noon, nung ilibing po yung asawa kong una, punong-puno yung Lower Bikutan, si Father Anton Pananganyag. At alam nyo, ang grabe po, ang tugtog namin, masasayang awit. At ang gabi-gabi noon ay prayer meeting. Doon nagkakilala si Brother Mike at si Brother Rapi de los Reyes. Amen. At dahil doon, hanggang ngayon, lumipas ang mga panahon na biyudo si Brother Rex ng 7 taon, na sabi ko, di na ako mag-aasawa, pero pagdating ng ilang buwan, ilang taon, biglang gininaw na ako at nanginig yung katawan ko. Nagdasal na ako. Sabi ko, Lord, pwede bang bawiin yung aking sinabi? Iba yung plano ng Diyos sa plano ng tao. After ilang di ba?
binigyan ako ng panibagong magiging asawa. Alam mo, power of the word? Instruction. The word of God. Sabi ko kay Brother Rafi nung nag-aatin yung asawa ko ngayon, yan ang mapapangasawa ko. Umaattend yan ng Webes at Biyernes sa Amor Solo. At pag ako'y nagpipreach at nandun yung mga yun, pag ako'y nagpipreach, sinasabi ko, sabi ng mga attender, bakit naman parang parang nag-aaya yung amen ni Brother Rex? Ha? Parang nag-aakit. Ha? At dahil doon, hanggang ngayon, at magpakailanman, sabi ng Diyos, mahal kita. Basta't mahal kita. Sabayan niyo ako. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Laksan niyo. Mahal kita. Hindi niyo naman laksan eh. Maliman ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Laksan nyo. At kahit ano pa ang nakaraan, mamahalin kita maging. Taas ang kamay. Sabay-sabay. Mahal kita. Basta't mahal kita. Iniisip nila. Iniisip nila. Hindi mahalaga. Mahal kita. Sino ka? Ayun, palakpakan si Lord. Yun ang nais ni Lord. Huwag mong isipin, hindi ka mahal ng Panginoon. Kasi ang tao, iniisip niya, hindi ako mahal ni Lord. Bakit namatay yung asawa ko? Bakit ganyan? Bakit hindi ako makabayad sa utang? Pero tandaan nyo, mahal tayo ng Diyos. At sabi doon sa awit, mahal kita, maging sino ka man. Ano man ang ating mga klase ng itsura ng ating mga mukha, iyan ang hawig ng Diyos. Dahil mahal ka niya, maging sino ka man. Instruction, paalaala, huwag mong isipin hindi ka mahal ng Diyos. Huwag mong isipin na ikay hindi mahal ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang aalis sa Jerusalem. It means yung buhay kabanalan, because Jerusalem is a holy place. Ibig sabihin, tayo, if you want to receive the power from on high, from the Holy Spirit, you need to maintain what Jesus said and the Bible said. 1 Peter chapter 1 verse 15. Yaman anyang ang tumawag sa inyo ay banal. Hey, magpakabanal kayo. Wala akong kausap. Yaman anyang ang tumawag sa inyo ay banal. 1 Pedro 15. Yaman anyang ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo. Ano man ang inyong ginagawa. Amen. So ano man ang ginagawa natin? Sabi ni Saint Paul, di ba, no? In everything you do, put God first. Lahat ng gagawin mo, unahin mo siya. Hindi yung inuuna mo, pambayad ito sa utang, ito papamalingke, ito pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente, wala nang natira para kay Lord kasi hinuli mo ang Panginoon. Ang inuna mong listahan, yung listahan ng mga gastusin mo. Kaya lagi kang gipit, lagi kang kulang, kasi hindi mo inuuna ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, uunahin kanyang bigyan ng pagpapalang, siksik, liglig at umaapaw. Kaya't hindi ka magkukulang! Diba sabi ng Philippians 4:19, and my God will supply all our needs according to His riches and glory through Christ our Lord Jesus.
at buhatan niya sa kayamanang hindi nauubos, ay ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Kaya po, pag kayo pinagpala, unahin niyo ang Diyos. Amen. At sinabi pa ng Panginoon, 6 na araw kayong magtatrabaho, yung isang araw para sa Kanya. Kaya dapat hindi kayo absent dito. Hindi dapat kayo a-attend dahil may problema lang kayo. Maraming tao kaya lang dumadalo sa gawain, ay may problema, ay may sakit, kailangan kong gumaling. Wala akong kausap. May sakit sa wala, may pera o wala, may problema sa wala, dapat unahin mo si Yahweh El Shaddai. Hindi yung inuhuli natin. Ang unang nakalista doon sa listahan mo, tinanggap mo yung sweldo sa mister mo. Anong una? Upa sa bahay, bayad sa internet, bayad sa tubig, bayad sa nawasa, bayad sa credit card, pamalingke, pamasahin ni mister, pamasahin ng mga anak, budget. Kulang pa. Saan? Uutang sa Bombay. O ay kasi inihuli si Lord. Di ba? Eh kung inuna natin si Lord, hindi tayo ng Panginoon. Ha? Di ba? Luke 6:38. Di ba ano sabi ng Panginoon doon? Magbigay ka sa Lord, ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Malakay chapter 3 verse 10. Unahin daw natin ibigay yung ating mga ikapo at handog sa Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ko, hindi ko buksan ang durungawan ng langit. At ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na anya kayo padadalhan ng anumang salot. Ibig sabihin, mga sakit at karamdaman. At ang buhay ninyo anya ay mananagana. At sa gayon sasabihin nyong, napakasagana ang aming buhay. Diba? Instruction. Paalaala. Huwag nating ihuhuli ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. So it's pertain to His ascension, mga paalaala ng Panginoon. Sabi ng verse 44, ulitin ko sa inyo, pagkatapos ay sila'y sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Yung sinulat ng mga propeta, ni Propeta Isaias, ni Propeta Malakay, lahat ng mga propeta, at sinulat ni Moses, at sinulat sa aklat ng mga awit, ay patungkol lahat sa Panginoon. Sa kapahayagan patungkol sa pagdating ng manunubos, patungkol sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya pala hindi naligtas yung mayaman na amo ni Lazaro. Di ba namatay silang parehas? Saan napunta si Lazaro? Sa piling at sinapupunan ni Abraham. Saan napunta yung mayaman? Sa impyerno. At doon, malapit lang, natatanaw lang nila. Natatanaw lang na mayaman. Si Abraham at saka si Lazaro. At ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, hirap na po ako dito sa kinalalagyan ko. Napakainit. Kung pwede pong isawsaw ni Lazaro ang kanyang daliri at ilagay sa aking labi, sapagkat ako'y uhaw na uhaw at init na init sa kinalalagyan ko. At kung maaari po, sabi ng mayaman, pabalikin niyo po si Lazaro doon, sapagkat mayroon po akong 3 kapatid.
Ayaw ko pong maranasan nila ang nararanasan ko dito sa kinalalagyan ko. Ano ang sabi ni Abraham? Naroroon ang mga sinulat ng mga propeta. Naroroon ang mga sinulat ni Moses. At sa aklat ng mga awit, pakinggan nila iyon. Ay nagpumilit pa yung mayaman. At ang sabi po, ay pwede pong pabalikin mo na lang si Lazaro. Ang sagot ng mayaman, ni Abraham, kung yun ngang sinulat ng mga propeta, sinulat ni Moses, at ang aklat ng mga awit, hindi nila mapaniwalaan. Paano pa yung patay na muling nabuhay, mapapaniwalaan ba nila? Kaya pala napunta sa impyerno yung mayaman, hindi dahil masungit, hindi dahil maramot, hindi lang yun ang reason. Ang dahilan, hindi naniwala sa pahayag ng mga propeta, hindi naniwala sa pahayag ni Moses, at hindi naniwala sa pahayag ng mga awit na ang tinutukoy ay si Kristong muling nabuhay na siya'y magbabalik magpakailanman. Kaya kailangan maniwala ka na sa mga kapahayagan, and that is our take-home lesson number 1. Ano ang take-home lesson number 1 ninyo? The fulfillment of prophecy. Ang katuparan ng kapahayagan ng Diyos ay natupad lahat kay Kristo. Kaya't wala na ipahahayag pa ang Diyos dahil naipahayag na. The fullness of God's revelation is Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus, it is finished. Tapos na. Hindi na tayo pwedeng manalangin ka, Lord. Bigyan mo po ako ng fresh revelation. Lahat po na-revealed na. At kung mayroon mang ipapahayag sa iyo na ang tingin mo'y fresh, yun ay para lamang lalo mong maunawaan si Kristo na ating tagapagligtas. Wala nang ipahayag pang iba. Amen! Kaya mahalaga unawain mo the fulfillment of prophecy nang sinabi sa verse 44. Ano sabi ron? O sa verse 46, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa, mamatay ang Kristo. Propesya po yun. Yung po ay nakapaloob ang suffering, pagtitiis. Hindi ho pwedeng ihiwalay sa atin ang suffering. Di po ba? Wala bang suffering kayo mula nung ikinasal? Unang-una, engagement ring. Pangalawa, wedding ring. Pangatlo, suffering. Nung mag-boyfriend kayo at mag-girlfriend kayo, may engagement ring kayo. Ako rin mayroong ganon. Nung ikinasal kami, hindi na lang magkasya sa aking kamay yung wedding ring ko. Kaya't nandun na lang sa akin, lagyan na ng susi. Nakakabit na. May wedding ring, at pagkatapos na kayo kinasal, may suffering. Buhay pa po ba yung asawa niyo, tanay? Buhay pa? Wala na. Dalaga. Matandang dalaga. O matagal ng dalaga. Ngayon. Diba? Ayun po mga kapatid, hindi po pwedeng ihiwalay ang suffering. Sa bawat paglilingkod, may pagtitiis. Sa bawat paglilingkod, may pagsubok. Sa bawat ginagawa natin sa buhay sa mundong ito, kaakibat ang suffering tulad ng ginawa at naranasan ni Kristo. Suffering hanggang sa kamatayan. At sabi roon ay
siya'y muling nabuhay. Sufferings, death, and resurrection were foretold. Sinabi, pinahayag, at ang sabi ron, ito'y batay sa Scripture, yung binasa ko, verse 46. Sa Psalm 22, sabi po ng kapahayagan doon, the suffering Messiah. Sino ba ang suffering Messiah? Si Jesus. Suffering Messiah. Hindi po pag sinabing Messiah, isang taong may saya. Kasi ang akala nila, kasi ang tingin nila doon sa mga pari, lalaki, may saya. O ang tingin nila, pag sinabing suffering Messiah, sabi ron, may sayad. Iba po yung may sayad. Ang may sayad, yung taong nagpapakilala siya ang Kristo. May sayad yun. Dahil ang tao di pwedeng maging Diyos, pero ang Diyos po pwedeng magkatawang tao. Ang hina. Ang hina! Isaiah 53, sabi ng Bible, sacrificial death. Ano ba kamatayan ni Kristo? Di ba? Sacrificial? Hindi naman siya dapat mamatay sa krus. Hindi naman dapat siya magdanas ng ganung parusa. Pero bakit niya ginawa? Sabi roon ay the sacrificial death. Inihandog niya ang buhay. Tayo dapat humamatay sa krus. Pero dahil kay Kristo, sabi ng Romans 6:23, siya ang kabayaran ng ating kasalanan. Pag ganyan pong ibig sabihin ng pahina, Brother Rex, tapusin mo na. Pahina ng pahina yung amen po. Pahina ng pahina po eh. Okay. Sabi ng Hosea chapter 6 verse 2. Hosea chapter 6 verse 2. Ito po yung sinasabi kong prophecy. Mga kapahayagan, the resurrection on the third day. Yan po yung Old Testament. Hindi pa dumarating nun si Kristo. Pero may kapahayagan na. At lahat ay natupad sa ating Panginoong Jesus. Ba yung pangarap mo matutupad ng dahil kay Jesus? Ang kagalingan mo'y gagaling ng dahil kay Jesus. Sasagana ang buhay natin ng dahil kay Jesus. Hahaba ang buhay natin ng dahil kay Jesus. Iyon naman ang pangako. Amen po ba? And number 2, the Great Commission. Ano ang Great Commission? Sabi po ng verse 47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Ang pagsisisi, salamat sa ating simbahan, meron tayong Sacrament of Reconciliation. Sa ating simbahan may Sacrament of Reconciliation. Naririnig natin ang tinig ng Diyos kapag humihingi ka ng tawad. Di ba? Ano ang Sacrament of Reconciliation? Repentance, yung paghingi ng, yung pagsisisi, yung confession. Kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, nakukonek muli ang ating relasyon sa Panginoon. Ang taong hindi nagbabalik loob sa Diyos, hiwalay sa Diyos, patay. Pero ang taong nagbabalik loob sa Diyos, nananatiling konektado sa Panginoon. Di ba? Pag ang yung cellphone hindi po connected, di ka makakontak. Amen. Sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa Kanya, siyang mamumunga ng sagana. Yung hiwalay sa Diyos, hindi mamumunga. Yung hiwalay sa Diyos, patuloy naghihirap. Yung hiwalay sa Diyos, napakatinding mga problema at suliranin. Ngunit yung nananatili sa Diyos, may problema man, may pagsubok man, ngunit magaan dahil ika'y sinasamahan ng Diyos. Meron kang kasama. Amen. At ang pinakamagandang pangako ng Diyos, na huwag kayong aalis sa Jerusalem dahil isusugo niya ang ating gabay at patnubay.
Minsan hindi natin mapahalagaan yung Holy Spirit sa buhay natin. Pero anong sabi ng pangako ng Espiritu Santo? Siya ang magtuturo. Kung hindi mo alam ang aral ni Kristo, magdasal ka sa Espiritu Santo at sabihin mo, Lord, Panginoon, banal na Espiritu, hindi ko maunawaan ang aral mo. Ipapaunawa sa iyo. Siya niya ang magtuturo. Siya ang gagabay sa atin, patnubay, gabay, at siya niya ang magpapaalaala sa atin ng lahat ng ating nalilimutang aral ng Panginoon. Ang hina. Amen po ba? O sipin mo, pahalagahan nyo na ba yung Holy Spirit? Kaya pinapahalagan ko yung Espiritu Santo kasi pag nasa atin po ang Espiritu Santo, the promise, pangako ng Diyos, siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin. The Holy Spirit empower us. Acts 1:8, you shall receive power. When the Holy Spirit comes upon you, tatanggap ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng Espiritu Santo. Sabi ko kanina, yung demonyo nandirito. Kung wala kang power, paano lalabanan ang demonyo? Baka ikaw ang matakot. May napanood po akong video. Lalaki, laki ng katawan, nagpapalayas ng demonyo sa isang bahay na luma. Pagkatapos siya po nagpapalayas, maya-maya, yung cabinet, bumubukas ang pinto. Kinabahan na siya. Maya-maya, yung lamisa tumaas at gumaganon. At yung mga bangko nagsisibual. Nako, maya-maya, tumakbo na siyang palabas. Sa halip na yung demonyo ang matakot sa kanya, siya ang natakot sa demonyo. Kapag pinakita nyo kayo takot, hindi nyo pinanghawakan ng authority and power. You know, our power and authority is the name of Jesus. And the power of the Word and the power of His name. That's why Jesus said, in my name you can cast out demons. Sabi ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. Sila anyang sumampalatay na bautismuhan ay maliligtas. Sila mga sumampalatay magtataglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita ng ibang wika. Dumampot man na niya sila ng ahas, hindi sila maaano. Ni uminom ng lason, hindi sila mamamatay. At ang mapatungan niya ng inyong mga kamay, ang mga may sakit, gagaling! 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 Ngayon, tanong, ginagawa niyo ba? Hindi po. Natatakot po ako. Para kayong yung lalaking natakot. Kristiyano na tayo, pero takot. Takot sa dilim. Iihi doon sa tabindaan. Ano ang sabi nyo? Tabi po. Tabi po. Iihi po ako. Ibig sabihin yung authority sinuko mo sa demonyo. Kayo nagpapatabi. Dapat pag iihi sa isang lugar, in the name of Jesus, mga demonyo, masama espiritu, lumayas kayo dito. Iihi ako. That's power and authority. Totoo po yan. Yung iba, mga nagpapatabi pa dyan. Ibig sabihin, ikaw napasakop doon sa mga masamang espiritu dyan. Mga fallen angels, mga demonyo, mga duwinde, at mga tikbalang at mga kung ano-ano pa na binagsak ng Diyos sa lupa. Kaya binibigyan tayo ng empower. God empower us through the Holy Spirit. Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness from Jerusalem to Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. Ang hina. Amen! And bakit binibigay ang Holy Spirit? To transform us. Para tayo baguhin. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. We receive the Holy Spirit when we receive Jesus in our lives, mga kapatid. And that
was happened to us when we were baptized. Doon tayo binyagan. Tinanggap na natin yun. Nung kayo'y kumpilan, tayo'y kinonfirm na nasa sa atin siya. At ngayon sa charismatic, nire-renew para mangibabaw at sabihin, Holy Spirit, I let you to move in my heart. Purihin ang Panginoon. Amen! Tayo na kayong lahat. Kasi parang sinasabi nyo, tapos na, Brother Rex. Tayo na kayo. Tayo na kayo. Tayo na po kayo. Ha? Okay. Sabi po ng Bible, makinig po kayo. Actually, 15 minutes pa po dapat. Kasi nakalagay sa mission ko ay hanggang alas 7. So, to empower us, to transform us, and finally, to sanctify us. Ang tayo'y pabanalin. At ang nagpapabanal sa atin ay ang Espiritu Santo. No one is holy, sabi ng Bible, except the Lord. Wala anyang banal, walang matuwid ni isa man sa atin. Kasi ang matuwid lamang ay Diyos. Kahit kung wala sa atin ang Diyos, walang taong mamumuhay sa kabanalan. It is not ours. It is not our holiness. It is not our righteousness. But it is the holiness and the righteousness of God. Amen. Raise up your hands at sabihin mo, Lord, you came from heaven to earth to show the way, because you are the way, the truth, and the life. Raise up your hands. Lord, I want to see your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. Come on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your praises. I'm so glad you read my
Raise up your hands. Sabi doon sa gospel, at the end, nung nakita nilang umaakyat na si Kristo sa langit, silang lahat ay bumalik doon sa kanilang pinagtitipunan at silang lahat ay nagpuri, umawit ng mga salmo, umawit ng masayang awit, sapagkat natitiyak nila ang pangako ng Diyos ay magaganap, na siya ay babalik at susunduin ang mga taong nagpupuri at sumasamba sa kanyang pangalan. Kaya sa mga oras na ito, you need to feel Him. Damhin mo siya. Damhin mo ang Diyos. 2 or 3 gathered in His name. There I am, sabi ni Jesus, in the midst of them. Nasa kalagitnaan natin siya. Di siya nakikita, siya Espiritong Diyos. At siya may ginagawa na sa atin. Hinahaplos tayong lahat. Pinagagaling niya tayo. It is the goodness of God is moving. And He's doing something good in your life. Declare His goodness. Ideklara mo ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, at angkinin mo ang kagalingan sa kanyang pagkilos sa atin. Yes, O Lord, thank you. You are merciful, God. Amen. Yes, the moment that we wake up. Hallelujah. Oh yes, we will see the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Come on, declare it. Declare the goodness of God. Hallelujah. Lagi natin deklara ang kabutihan ng Diyos. Yes. Hallelujah. Glory. Amen. Yes. Sabay-sabay. Sabay-sabay. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath I am able, and I will sing. Come on, come on. Yes, you are so faithful, God. Hallelujah. Yes, you are good. You are good. Yes, I will sing. Yes.
kamay sa ulo and claim the goodness of God. His healing power is moving. His mercy is moving right now. The power of the Lord. And I pray, Lord, na ang iyong pagkilos dumadaloy mula ulo hanggang talampakan. Pinagagaling mo kami, Panginoon. Pinalalaya mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. At pinagagaling, Panginoon, anuman ang mga sakit at karamdaman, mga pananakit ng katawan, buto, anumang lahat ng bahagi ng katawan. Aba, sinasaway ko yan. I rebuke whatever kind of spirit right now in the name of Jesus Christ. I rebuke sickness. I rebuke whatever kind of spirit. Get out! Get out! Receive healing. Receive deliverance in Jesus' name. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be You are great, God. You are so powerful. Ikaw ang nagwika, Panginoon, sa Exodus chapter 15 verse 26 that you are the God who heals. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. And by faith we receive it, Lord. By faith we claim it. And by faith, Lord God, we pray to cover us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord God. Always protect us with your precious blood. Huwag na pong babalik anumang sakit na yan. Huwag na pong babalik anumang gawa ng kaawayan. Because we are now protected by the blood of Jesus Christ. We claim it, Lord, in Jesus' name. Anong sagot? Anong sagot? Sabihin mo ngayon, taas ang kamay. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am good health. Wala akong sakit. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. At sabihin mo ngayon, I am more than conqueror. Ako'y mananagumpay. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman ako. Hindi na ako mahungutang. Ako'y pagpapalain mo. Mula ngayon at magpakailanman. Anong sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi ng servant leader lagi, kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Nasusulat din po yan sa aklat ng Kawikaan at sa mga awit. Kaya kung ano sabihin nyo, kung ang bukang bibig nyo mahirap ang buhay, maghihirap kayo habang panahon. Kung lagi sinasabi nyo Makati, Makati, kakatihin kayo. Kapag sinabi nyo gipit ka, magigipit ka lagi. Kapag naramdaman mo, mayroon ko lang kunting naramdaman, sasabihin mo may sakit ka, magkakasakit ka talaga. Sa science yan, positive mental attitude. But in the Bible, it is faith, pananampalataya. Dahil yun ay kailangan mo i-claim. Mabuhay po tayo sa pananampalataya, sabi ni St. Paul. Walk by faith in your heart, and you'll never walk alone. Hindi ka nalalakad mag-isa. Kasama natin ang Espiritu Santo, ang Panginoong Diyos. Taas ang inyong mga prayer request. Paniwalaan nyo ang inyong prayer request, kayo answered prayer. Paniwalaan nyo every time na kayo gagawa ng prayer request, it's a sign that you have faith in your heart. Yung mga hindi gumagawa ng prayer request, walang tiwala sa Diyos. Kaya gumawa kayo lagi. Pag nasa prayer meeting, dahil yan po ang ating El Shaddai spirituality, nangangahulugang may paniniwala ka, may pagtitiwala sa Diyos.
Kaya ipinipresent mo ang iyong prayer request sa Kanya. Diba madalas sinasabi ng servant leader, present your request unto God. So i-present nyo ngayon, taas nyo ngayon. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat sa mensahe, sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa buhay. Salamat sa lahat-lahat na ginawa mo sa akin. At mula ngayon, narito po ang aking handog para sa iyo at ang katibayan na ako'y sumasampalataya sa iyo. Kaya naman, hinihiling ko po sa iyo ang mga prayer request na ito. Mangyari po ang kalooban mo. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Amen. Okay, baba yung prayer request nyo, taas ang mga daladalahan. And I pray, Lord, basbasan mo po ang mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng aming daladalahan. At inakin na po namin kami pong lahat ay tagumpay na. Lord, we thank you so much as we sing, give thanks, Lord. Inaabot tayo ng alas 9, oh. Mag-aalas 9 na. Okay, handa na kayo tumanggap ng bonus. Okay, ang sasabihin nyo po, paghagis ko, 3 bonus, Jesus, I trust in you. Okay, nagtitiwala kayo sa Lord. Okay, laksan nyo. Alam mo kung bakit pumipidback? Kapag may ano po, dapat aalisin nyo lahat ng trivel. At hindi na yun magpipidback. Ano? Lahat ng trivel sa mga pihitan aalisin, hindi na po yun magpipidback. Okay? Yan ang pinag-aralan namin sa theology. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po kayo, ang bibilis dun. Nasasanay kayo na napakabibilis. Inyo naman pong yung Trinity, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala sa Biblia yung word na Trinity, pero sa baptism ni Jesus Christ, na nagbautismo si Juan Bautista, nanduroon po ang tinutukoy ng Trinity. Si Kristong Anak, Holy Spirit bumaba, nagsalita sa langit ang Ama nung nabuksan ang langit. Pero yung word na Trinity, wala yun sa Biblia. Ganon din naman sa Protestante, wala sa Biblia ang salitang rapture. Kaya sila sa atin daw Katoliko may Trinity, wala na sa Biblia. Sa kanila rin wala yung rapture. Sa atin, ang rapture sa Katoliko, ang tawag doon ay parousia. Okay, yung pagbabalik ng Panginoon. Okay? Handa na kayo? Yes. Kailang alam nyo yung mga katotohanan. Baka kasi kayo maging kalabaw. Pag may nakaharap kayong ibang sekta, uunga kayo ng uunga. Nilalabas na kayo sa kulungan. Kailang may matutunan kayo every time na tayo dadalo. Ayun po. Okay? Handa na kayo? Yes. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na ang unang bonus nyo. Sigaw nyo na! Pangalawa, ito na! At finally, ito na! God bless you! Praise God! Maraming salamat, brothers. Happy anniversary. Thank you. Anniversary daw ninyo. Tayo habang nire-review yung ating tayo ay sabi nga natin lagi kung tayo ay busog spiritually. Kayo na may bubusugin tayo ng Lord Feast. Hello po. Palain kayo ng Diyos. Anak niyo ito? Apo. Anong pinag-aaralan niya? Pinaka-apply po namin sa PMA. Magsusundalo. Pinagpala. Susundalo. para sa inyo. Ay, thank you po. Pagpalain kayo ng Diyos. Bukas, makinig po kayo sa Radio 5 o'clock
Sila po yung kakanta doon, ang ating mga choir. At bukas, prayer